kapayapaan, maakay ka ng mga saserdote. Sa daan, Kristo na ating tagapagligtas. Yamak na Santuario, ito po natagpuan. Matagal ko na Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinupupkop Ako'y kanyang pinupupkop at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. At diringgin ko ang gintong aral ng aking ama. Na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutup din ko ang batas pangkalangitan. At batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin. Bilang isang mabuting mamamayan. Makabayan. At masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Nang walang pag-iimbot. At ng buong katapatan.
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na anak ng Diyos na maging ganap na anak ng Diyos sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso ay ikain kay ganda sa Pilipinas.
Iskopkus, sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa inyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamita. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob nyo sa amin, gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal na sa aming mga anak ninyo na pinili at hinihirap. Ang aming awit ng pagpupuri, nawa ito ay magsilbing insenso at kamanyag na pangsuog sa iyong kadakilaan, na sa inyo po kayo'y aming iniaalay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganun. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya. Nakilain natin si Amang Iskopkus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopkus. Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag niyo po sa amin. At inyo na po nawa kaming tanglawan at patnubay na may pagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Dalangin ko, anak,
Amang Iskopos, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok. At ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpasawalang hanggan. Diyos na dakila, Amang Iskopos, handog namin ang banal na misang ito. Papuri at pagdakila sa iyo, gayon din pasasalamat sa kaluwalhatian ng aming kapatid na si Renato Antonio Tapawan. Dalangin namin hiling, O Diyos, higit sa lahat ay ibigyan mo ng katatagan ang kanyang mga mahal sa buhay upang lubusang matanggap ang pagpanaw nito ng aming pong kapatid. Dalangin din namin, O Diyos, na aming Ama at sinasamo na iyong gabayan at patnubayan ang kanyang sambayanan upang harapin ang sangbukas na wala ng aming kapatid. At gayon din ay sinasamo namin, O Diyos, na patuloy nawang may pagpatuloy nila ang isang pananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Ika'y patuloy na sambahin at tulingang purihin magpasawalang hanggan. Kaya't patuloy namin isinasamo sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid na dito sa iyo'y sumasamo at tumatawag sa iyong bagong pangalan, lalo na ang may mga karamdaman na patuloy na sa iyo ay umaasa at humihingi na haplusin mo ng iyong mapagpalang kamay upang ang kanilang kalakasan, ang lahat ng kanilang karamdaman ay tunay ngang makamit ang isang kalunasan. Higit sa lahat ang isang katatagan sa panahong ito upang ang tunay na pagpapala hindi lamang para sa pisikal na katawan, kundi mas lalong higit para sa katawang espiritu na tunay ngang muling nabuhay sa panahon ito nung madinig ng bawat isa ang iyong tinig, ang iyong aral na siyang tunay ngang nagbibigay buhay sa panampalatayang patay ng bawat isa sa amin. Kaya't loobin mo, O Diyos, na aming Ama, na sa pagtawag mo sa bawat isa sa amin at pagbibigay ng pag-asa, aming masunod ang iyong kalooban. Tunay nga naming may sakatuparan ng iyong mga aral at salita tulad ng iyong halimbawang ipinakita bilang daan ng katotohanan upang kami makarating sa iyo, sa iyong piling at tunay ngang makamit ang lahat ng iyong ipinakita. Kaya, O Diyos na aming Ama, tunay nga ang bawat isa ay bigyan mo ng tunay na liwanag, lalo't higit ang bawat mga kapatid na nakarinig ng iyong mga aral dito sa lugaring ito, sa lahat ng mga tinatawagan mo ay tunay ngang bawat isa ay magkaroon ng panampalataya at buhay sa panahon ito, nang sa ganon ay makamit ng bawat isa ang lahat ng iyong ipinangako. Ang lahat pong ito ay samot-tiling namin sa mamagitan ni Jesus na aming Panginoon. At ng iyong banal na pangalan, Iskopos Kalinis-linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Magsiupo ang mga kapatid. Biyaya at pagpapala, gabay at pamamatnubay ng ating Diyos na si Amang Iskopkus ay sumasa atin sa umagang ito, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopkus. Ayan. Sabi nga sa unang Pedro, kapitulo ay 4, talata ay 7 hanggang 8, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Purihin ng Diyos. Amen. Malinaw po ba ang inyong kaisipan ngayong umagang ito, mga kapatid? Opo. Sigurado namang malinaw kasi kung hindi malinaw, wala kayo rito. At kung sakali mang nag-aagaw ang inyong isipan, sampu ng nararamdaman natin yung iba ay alam ko mga puyat, ay kinakailangang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Dahil ito yung araw na itinakdaan ng Diyos na kung paanong tayo ay magkasama-sama upang patuloy na pagsaluhan ang kanyang mga aral at ang kanyang mga salita bilang pagkain ng ating katawang espiritual, katawang espiritu, upang siyang magbigay ng lalong kalakasan, higit ang isang kaalaman, paano natin lubusang mapagtatagumpayan ang lahat bilang tayo mga tinawag ng Diyos at binigyan ng pagkakataon. Dahil tulad ng madalas sabihin ng Ama, lahat tayo ay pawang mga dayuhan lamang dito sa ibabaw ng sanlibutan to. At tulad ng aking winiga kanina, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Sadyang magwawakas ang lahat ng ito, maging ang bawat isa sa atin, ang buhay ng bawat isa sa atin. Nauna na nga lamang ang ating kapatid na si Renato. No? Nauna siya. Sino ang gustong sumunod? Meron bang gustong sumunod? Wala pa. Wala naman. Salamat naman. Siyempre, lahat nga tayo nananalangin, di ba, ng mahabang buhay, ng kalakasan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo'y laging nananalangin na ipagkaloob ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Masarap po bang mabuhay, mga kapatid? Opo. Sino rito ang nalulungkot sa kanyang buhay? Meron bang nalulungkot? Wala po. Wala naman. Salamat naman sa Ama. Pero ibig sabihin, tanggap natin kung anong buhay meron ng bawat isa sa atin. Dahil kung hanggang sa ngayon tayo nalulungkot, aba ay sigurado ang mga lumalabas sa ating bibig, pawang paninisi, pawang sama ng loob ang lumalabas sa ating mga bibig. At kung minsan, umiiral pa yung init ng ulo, lalo na kung walang madudukot sa bulsa. Ano po? Paghalos mo ng palabigasan, wala na palang isasain. At sasabihin ng iba, tek naman buhay ito, wala na namang pagkain. Sino rito yung ganon, mga kapatid? Ha? Sino rito yung ganon? Hanggang ngayon ay hindi kayang tanggapin ang mga bagay-bagay na nangyayari. Bagamat sabi nga ng Ama, ang biyaya at pagpapala ay para tayo mabuhay ay patuloy niyang ibinibigay. Pero lalong higit, ang ibinibigay niya man sa ngayon ay yung pagkain na dapat nating matanggap. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa na siyang lalo magbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin na kahit tayo naghihirap,
Kung meron tayong sapat na kaalaman sa buhay na ito, sa pamagitan ng kanyang mga aral, ay kaya nating batahin. Di ba? Kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng to. Kahit na tayo may mga nararamdaman na sa katawan, patuloy pa rin tayong magtsatsaga. Patuloy pa rin tayong mananalangin sapagkat sabi nga, tulad ng sinasabi sa ating binasa kanina, na maging mapagtimpi tayo at panatiling malinaw ang ating kaisipan. Dahil kung nadadala ka ng init ng ulo mo, abay palagay mo, makakapanalangin ka pa kaya, mga kapatid? Di ba? Kadalasan hindi. Di ba? Kasi galit ang lumalabas sa iyong mga bibig o sa iyong bibig at maging sa iyong puso. Pero kung malinaw ang iyong kaisipan, mananahimik ka ng konti at tatawag ka, Ama, ang mga ibon nga hindi nagtatanim, hindi nag-aani yung pinakakain. Ako pa kaya na yung kawangis at tinawag mong anak ay hahayaan mo na hindi makakain ngayon sa buong maghapon? O di po ba? Ang mga ibon sadya hindi nagtatanim, hindi nag-aani. At tayo pa kaya? So, dito, sa mga bagay na mga munting pagsubok na dumarating, tinitignan ng Ama kung hanggang saan yung ating pananalig sa Kanya. At higit sa lahat, hindi naman po pwede po mga kapatid na basta na lang darating sa atin o mahuhulog sa ating tahanan yung mga pagkailangan natin. So, ang kinakailangan lang ay kung paano tayo magsisikap at kung paano tayo gagamitin ang ating mga lakas, sampu ng ating mga talento at kakayanan upang tayo patuloy na mabuhay sa panong ito at ipagpatuloy ang lahat ng ito tulad ng ating pagtanggap ngayon sa Espiritu at katotohanan bilang siya na nagpapatawag sa atin bilang Ama sa panong ito sa pangalang Iskopus ay ating mapagtagumpayan sapagkat tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang paroroon sa Ama kung hindi magdadaan sa anak. So, ibig sabihin, sadya nga, ng bawat isa sa atin, tulad ng sinasabi, walang higit na alipin sa Panginoon. So, kung paano ang Panginoong Kristo ay dumanas ng hirap, sakit at pagitiis, ay sadya din naman, ang bawat isa sa atin ay sadyang gaganap at gagampan bilang Kristo sa huling panahong ito. Tanggap na po ba natin, mga kapatid? Sa mga kapatid na dyan sa Hudian, mga parang bago sa paningin ko, pero palagay ko naman siguro ay hindi lang ito po yung una na inyong pag-attend ng misa dito sa lugarin pong ito. Ayan. So, patnubayan kayo ng Ama upang maunawaan nyo pa lalo ang mga kahiwagaan ng Diyos sa Espiritu at katotohanan na patuloy niyang inihahayag sa bawat isa. Narito po ang ating pong ebanghelyo sa umaga pong ito, mga minamahal na kapatid. Sa sulat po ni Lucas, Kapitulo ay 16, talata ay 19, hanggang 21. 21. Malabo na yung mata ko, pasensya na po. Ang mayaman at si Lazaro. Ayan. May isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong mahuhulog mula sa pag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay naman ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak,
Alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paroroonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling mabuhay. Ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Amen. Ito ang sangkaloob ng Diyos para po sa atin sa araw pong ito. Naway maunawaan natin kung ano ang isang mensahe na siyang ipinarating sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayong lahat po tayo ay mamamatay? Yes. Lahat ay mamamatay sapagkat sinabi nga, ang binubuo ng laman at dugo ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Upang matanggap natin ang kanyang mga ipinangako, darating at darating, tulad ng kalagayan ngayon ng ating kapatid na si Renato, na nauna na sa atin, ay mangyayari din sa bawat isa, bagamat di natin alam kung sino ang susunod. Pero ganun pa man, napakapalad natin. Bakit po, mga minamahal na kapatid? Sa paglalarawang ito na maaring patunguhan ng sino mang taong nabubuhay, kung ito ay patutungo sa Hades, doon sa isang kaparusahan ng mga nagpasasa sa buhay na ito at walang pagkatakot na namuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan to, at ang isang taong batbat ng kahirapan na sa kabila ng kanyang kahirapan ay hindi nakalimot sa Diyos at nagsikap na sumunod, ay sadyang ipinakita ang kung paano ang lahat ay nangyayari na sa panahon ito na ibinubukod niya. Kung sino ngayon ang kanya at kung sino ang sa kanya ay hindi sa kanya. Tayo nga ba'y nasa panig ng Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid? At masasabi niyo bang habang kayo'y nabubuhay, tayo po ay mamumuhay na nasa piling o nasa panig ng Diyos? At ang kanyang mga alat, turo na kanyang ating narinig ay patuloy nating isa sa pamuhay. Mapangahawakan po ba natin, mga minamahal na kapatid, sa ating sarili na hindi na tayo tatalikod? Hindi na tayo mamumuhay ayon sa takbo ng sanlibutan to. Kundi tayo ngayon ay sadyang bilang binigyan ng pagkakataon ng Diyos ay kinakailangan ng magtuloy-tuloy upang magkaroon ng sapat na katiyakan kung saan nga ba sadya tayo patutungo. Pero kung tayo nag-aalinlangan pa at may mga pangarap na gusto pang marating, maabot at ikangay makamit sa panahon ito na pawa ang lahat ng ito ay parang pawang sa sanlibutan lamang, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos, hindi po kasaganaan ng kanyang kaloob. Sapagkat ang karangyaan sa buhay ay kaloob ng sanlibutan to. Pero ang mga bagay na kung papaanong tanggap natin at sapat na sa atin kung tayo kumakain lamang sa buong maghapon. May bahay tayo natutulugan. May maayos tayong tahanan. Nasisiyan na tayo, natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos.
at kontento tayo sa lahat ng bagay, ay maaaring hindi na tayo matutukso. At tunay ngang tayo magkakaroon ng sapat ng katiyakan dahil tayo sadya na patuloy na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo at ang ating pansin ay maaagaw sa mga bagay-bagay na nasa sanlibutan to, sigurado po, tayo po ay sadyang mapapahamak tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi nga sa sulat sa Kapitulo 21 ng Lucas, sa talatang 34 hanggang sa mga sumusunod, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo sa araw na yon na hindi handa, sapagkat dating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ay, malinaw po ang mensaheng ipinaabot sa atin na kinakailangan sa panahon ito na naway bawat isa sa atin ay huwag nang magumon at ang pansin ay tangay may tuon sa mga bagay na nandirito sa sanlibutan ito. Bakit? Sapagkat sadya ito yung pinagsisikapan ng mga taong hanggang dito na nga lamang. Di po ba, mga kapatid? Ito nga pinag-aagawan sa panahong ito na sadya ang kapangyarihan, karangalan, salapi ay patuloy na pinag-aagawan ng tao na akala doon lamang sa kasiyahan at ang kaligayahan. Pero sa ating binasa, maliwanag ang sinasabi na sa isang tunay na kalulatian sa piling ng Diyos, sa isang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay nasa piling ng Diyos. Hindi nandoon sa mga bagay na nandito sa sanlibutan ito, sapagkat ang lahat ng idinudulot ng mga nandito sa sanlibutan ito ay pawang may tinatawag na hangganan. Matuwa ka man, masiya ka man, pero may hangganan ang lahat ng ito. Kaya kinakailangan huwag nating ipagpalit ang lahat ng ito sa iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo na nandirito ngayon sa umagang ito na nakikisa, kundi ang lahat ng ating mga kapitbahay na kahit nasa loob ng inyong mga tahanan, na nawa ay yung marinig ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang Diyos po ngayon ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Ito ay ang ating tenga. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ngayon ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat tayo ay tunay ngang haharap sa hukuman ng Diyos. At sinasabi nga, ang hindi makita ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat na apoy. Anong ibig sabihin? Sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos at wala nga sadya ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ng Ama, ang aklat ng buhay ay isa lang. Pero ang aklat ng kamatayan ay marami. Naisulat na nga ba ang ating mga pangalan, mga kapatid, sa aklat ng buhay? Kung tayo nagsisikap at tinanggap na natin si Amang Iskopkos, ang ating pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Pero kung hindi pa natin naunawaan ngayon kung sino si Amang Iskopkos, ay sadyang hindi pa nga ito na isusulat. Pero kung naunawaan natin, tinanggap na natin si Amang Iskopkos, ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ngayon, kung paano ito'y naisulat, ito ba'y pwedeng mabura, mga kapatid? Yes, pwede rin pong mabura. Pwedeng mabura. Bakit? Kaya mabubura ito, mga kapatid. Kung tayo tatalikod pa, at kung ating mga sinimulan ay ating hindi tatapusin, malamang mabura po yung pangalan natin. Dahil pag ito'y nabura, ibig sabihin, tumalikod po tayo sa Diyos at magbabalik tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Pero kung tayo patuloy, natatahakin natin ang landas ng katotohanan na ipinakita ng ating Panginoong Kristo, ay tunay nga makasisigurado tayo na kapag tayo namatay, kakamtan natin ang tunay na kaluwalhatian.
Kakamtan natin ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil kung sadyang tayo ay nagsikap, tayo ay talagang namuhunan ng hirap, sakit at pagitiis, ay sigurado po tayo. Di po ba? O di ba lumipas po ang mga graduation, mga minamahal na kapatid? Sa graduation, di ba? O, kasarap ika nga na yung pangalan ay sadyang nakalista sa mga gagraduate. Lalong-lalo na, gagraduate ka at sasabihin, ito po ang isa sa mga nagtapos na mayroong karangalan. Di ba napakasarap pakinggan? Dito pa nga, sabi pa, may karangalan tapos may mataas na karangalan. Aba, napakasarap pong pakinggan, di ba? Kasi ako po, nung nag-aral din sapat lang sa akin, basta pumasa ako, mag-graduate lang. Ay, tulad ng katwiran din ng iba, na mag-graduate lang, okay na yan, at least makapagtatrabaho. Hindi na pinagsisikapan niya magtapos na mayroong karangalan. Ngayon, kaya mangis kopkus. Anong gusto niyo? Maligtas lang din? Opo. Dapat wag lang ding maligtas. Tulad din na sinasabi ko kanina na nagtapos na may karangalan. Ganun din kay Amang Iskopkus. Kung tayo ay susunod at susunod sa Kanya, hindi titigil, tayo po ay maliligtas. Hindi lamang maliligtas, tayo po ay magkakamit ng katawang panlangit at buhay na walang hanggan. Yun dapat ang ating pagsikapan. Kasi kung kaligtasan lang iniisip nyo, sabi pa nga ba, okay na sa akin kahit sabit lang. Sabit lang po kayo. Siyempre, sabit lang. Maligtas lang. Kasi maliligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Pero, di ba mas masarap na ikay ligtas na pagkatapos may buhay na walang hanggang ka. May katawang panlangit ka. Di ba ipinakita ng ating Panginoong Kristo paano niya napagtagumpayan ng lahat at kung paano niya nakamit ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Ito yung katawang panlangit. Dahil ito rin sadya ang siyang winika ng ating Panginoon nung bago siya umalis. Winika niya, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sapagkat sa kataan ng aking amay, maraming do'y silig at do'y paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng bawat silid na inyong mapaglalagyan. At kapag naihanda ko na ito, babalik ako. Bumalik na nga ba siya? Yes, bumalik siya. Taglay ba niya ang kanyang katawang panlangit? Hindi. Iniwan niya ang kanyang katawang panlangit. Espiritu lamang siyang bumaba sa ating Panginoon. Nagbibigay bagya at babala sa panahon natin ngayon. Ayan. Kung sino yung mga handa, kinukuha niya na. Di ba kayo nagtataka? Kung sino yung mabait, siya pang unang nawawala. Ang dami-dami dyan demonyo, kaya di pa mawala. Di ba? Kung sino yung mabait, siya nawawala. Bakit kinukuha agad? Upang ito ay hindi na mawalay pa kay Ama. Kung sadyang nagampanan na kung ano marapat, kinukuha na rin ang Ama. Ngayon, kung gusto nyo kayo kunin ni Ama, ay magpapabait na kayo. Di po ba? Kailangan magpakabait na talaga tayo ng lubusan. Patuloy na, hindi na tayo yung nagdadalawang isip pa. Tayo po'y natutukso pa. Nagiging malabo ang isipan, minsan nadadala sa suliranan, problema, at sa ginagawa ng ating kapwa-tao. Dapat ay tayo po ay patuloy na sadyang maging kapanalig ng Diyos, kapanalig ng kabutihan, kapanalig ng isang nakikita sa atin isang kabanalan sa panahon ito. Hindi yung tayo po ay pare-pareho pa nag-iisip na ang hirap magpakabait. Totoo, mahirap magpakabait. Bakit? Isipin mo, para din lang naman yan po sa tinatawag na nahasik sa yung binhing tumubo doon sa damuhan. Diba? Bagamat ang tinanim ng Diyos ay binhing mabuti sa isang lupa, pero bakit ang tumubo tumubo yung mabuting binhi, tumubo din yung damo. Diba? Di ibig sabihin, anong sabi nung tagapag-alaga, bubunutin po ba natin yung pong mga damong tumubo? Ang sabi ng may-ari, wag. Darating yung araw ng anihan, ibubukod yung damo, ibubukod ngayon yung mabuting binhi, yung mga bunga nito. Di ba ito yung nangyayari ngayon sa panahon ito? Na sa ating pamumuhay, binubukod na ng Diyos, bagamat kasalumuhan natin. Tulad ng damo, kasalumuhan natin. Paano ko yung kinatitisuran mo? Paano ko yung naging dahilan ng pagkakasala mo ay asawa mo, kapatid mo, anak mo? Gusto ba kunin ng Diyos yun?
Siguro naman ayaw nyo, di ba? Ayaw mo yun. Kaya, ang darating ang araw lang na ibubukod niya talaga kung sino yung kanya at sino yung hindi kanya. Ngayon, sadya lamang na ngayon nakakasama natin sila. Maaaring sila yung maaaring magbigay sa atin ng kahinaan. Pwede rin sila yung magbigay ng kalakasan sa atin. Dahil siyempre, sino ba ang hahanapan ng Diyos? Yung bang nakikinig ng salita ng Diyos o yung hindi tumatanggap ng salita ng Diyos? Di ba? Yung hahanapan ng Diyos ay yung nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa inyong pamilya, lalo na kung ikaw ay isa o dalawa lang ang tumanggap, kung 10 kayo, di mas marami yung hindi tumanggap. Di ba? Nagiging pagsubok yung 8, kayong 2 ay dapat magpakatatag. Di po ba? Kasi, tinitingnan ng Diyos yun kung sinong maaakay kayo o sila ang inyong maaakay sama. Ganyan po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Kung paano nangyayari nga sa panahon ito, minsan sa bawat pamilya, 1, 2, 3, maganda nga sana kung buong pamilya na ang siyang tumanggap kay Ama nang sa ganun ay walang kontra. walang hihindi dahil kumbaga kapag araw ng linggo, di ba? Lahat dapat sa loob ng santuaryo ni Amang Iskopkos upang tayong lahat ay dumakila, magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na ibinibigay ng Diyos na si Amang Iskopkos. Hindi lamang sa atin, kundi sa kanila naman din. Na tayo ang maging itunay ng liwanag o ilaw sa panahon ito, sa lugar na kung nasaan tayo. Magliwanag ang mga ilawang kanyang sinindihan sa panahon ito upang makaakay pa ng maraming kaluluwa. Makaligtas pa ng maraming kaluluwa. Di ba? Sa pamagitan ng kapatid na Renato. Maraming mga kapatid na sadyang ay nakakasama natin dito sa pagpupuri. May 1, may 2, 3 o sino man na nahahayagan at naipapakila natin si Amang Iskopkos. So, isang way yun. Bagamat hindi naman natin pwede sabihin, namatay, kung di pa namatay, si kapatid natin, hindi sila namatay. Maaaring yung isang dahilan. Pero, ginagawa ng Diyos ang lahat para sa ating lahat. Hindi lamang kay kapatid na Renato, kundi sa atin din, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, upang sila man ay makakita ng liwanag at sadyang mabuhay sa panahon ito. Sapagkat nangyayari lamang ang sinasabi ng Diyos na sa uling panahon, ang mga patay ay muling mabubuhay. At kung sadyang bubuhay lahat ang mga patay, hindi na tayo magkakasya, mga kapatid. Ay babaw ng daigdig na to dahil marami na talaga sadya ang tao. Pero hindi yung mga patay sa sementeryo ang sadyang bubuhayin, kundi yung patay na pananampalataya ng bawat isa sa atin ngayon sa panahon ito na kailangang mabuhay at magkaroon ng tunay at kaganapang pananampalataya sa Diyos sa panahon ito. At ika nga ay sama-sama na tayo ay sadyang magpupuri at sadyang dadakila na ngayon sa Diyos. Hindi na bilang Jesus na ating tinawag na Panginoon, kundi bilang Ama na. Diba? Napakasarap, di ba mga minamahal na kapatid, na tayo tumatawag sa Kanya ngayon ng Ama, hindi na bilang Panginoon. Dahil sinabi nga ni Amang Iskopkos, sa mahabang panahon, tumawag kayo sa akin ng Panginoon. Pero kayo ba'y nagpaalipin sa akin? Hindi. Masigit na tayo ay nagpaalipin sa kasalanan. Kaya ngayon muli, sa kanyang pagbababi ng Espiritu at kung paano tayo inihahanda. Ngayon binibigyan tayo ng pagkakataon at sa kanya, tayo tumatawag bilang Ama, Ama ko. Ngayon ang nais naman niya, ayaw niya ng masuwaying anak. Ang gusto niya ay masunurin kanyang mga anak. Tayo ba ay masunurin o masuwayin, mga kapatid? Na yung iba natatawa lang. Kailangan natin maging masunurin. Kasi kung tayo magiging masuwayin, tandaan natin, mapapahamak po tayo. Dahil tandaan natin, sabi nga sa mga lahing Israel, ang sang naging dahilan ng kanilang kapahamakan ay ang kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Sila'y nagiging masuwayin sa Diyos. Sa kabila ng napakaraming kababalaghan na ipinakita o kapangyarihan ng Diyos na ipinakita, pero hindi pa rin naging sapat. Hindi pa rin naging sapat. Kaya sana, sa ating ngayon, maging sapat ang salita na narinig lamang natin, tumimo sa ating kaisipan at damdamin, sumunod na tayo.
magkaroon tayo ng pagkatakot sa panahon ito. Pagkatakot na sadya, kung tayo hindi susunod, siguradong tayo mapapahamak. Yung ating binasa sa Lucas, isipin nyo, yung daing ng isang mayaman. Kung maaari po na ang kandaliri ni Lazaro ay isausaw at palimigin ang kanyang dila sapagkat sadyang napakainit sa kanyang kinaroroonan. Buti ngayon, lumalamig-lamig na ng konti, umuulan-ulan na. Pero di ko pa, lahat tayo, ang daing natin, napakainit. Sabi naman na iba, pagsasanay lang yan sa impyerno, para pagdasin impyerno, sanay na kayo. Ayan. So, gusto niyo ba doon, mga kapatid? Hindi So, ayaw niyo pumunta ron. So, dapat, kung talagang ayaw niyo, ang inyong sasanayin ngayon, sanayin niyo ang inyong sarili na sumunod sa Diyos. Sundin ang kanyang kalooban, hindi yung kalooban natin. Sapagkat tulad ng sinabi ng Panginoong Kristo, ang sinunod niya, kalooban niyo po, Ama, ang masusunod, hindi ang kalooban ko. Dahil tayong tao, marami tayong kalooban. Lalong na ayaw natin naghihirap. Ayaw natin sadyang nagtitiis. Hanggat maaari, naghahanap tayo kung paano hayahayang buhay. Masaya, maganda. Lahat, yun ang gusto natin. Pero alam nyo ba, bakit ganyan ang buhay natin? Kasi hindi naman ito yung gusto ng Diyos na ating makamit. Dahil alam nyo, kung ito ibibigay agad ito sa atin, at tayo wala namang sapat na kaalaman tungkol sa kanyang mga aral at turo at ang ating sarili, hindi natin ay pagkakalob sa Diyos, lalo tayong mapapalayo, mga minamahal na kapatid. Diba, madalas nakapagpapabago sa tao kapag ito'y gumaganda na ang buhay, lumayaman na, maraming nababago ang mga pag-uugali. Ng tao, nakakalimot yan sa Diyos. Lalo pang nagiging maramot yung minsan ng tao kapag nagkakaroon na. Dahil ang mas iniingatan na, yung yaman na. Di ba? Di ba nangyayari yan sa mga yaman ng tao nakalagay na saan? Nasa bangko. Di ba sa bangko may gwardiya pa? Di ba? May mga gwardiya pa yung kanilang mga pinagsisikapan. Pero sa atin, sa alok ng Diyos, na sinasabi niya na tayo mag-ipon ng kayamanang hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, hindi ito makukuha ng iba, kundi ang makikinabang lamang ay ikaw lamang sa iyong pagsisikap. Hindi pwedeng kunin ng iba. Kaya tayo ay may tinatawag na kanya-kanyang pagsisikap upang tayo ay maligtas. Hindi ka pwedeng iligtas ng iyong magulang. Hindi ka pwedeng ligtas ng iyong kapatid. Hindi po ganun, mga minamahal na kapatid. Kailangan meron tayong kani-kanyang pagsisikap sa panahon ito na gagawin upang tayo ay magkamit ng ipinangako ng Diyos. Hindi pwedeng aasa ka lang sa panalangin. Diba? Tulad ng isang pamilya. Dahil yung ama ay busy lagi sa pagsahanap buhay. Sige mga anak, kayo na lamang ang magsimba at maghahanap buhay lamang muna ako. Dahil kailangan naman natin ito. Naiintindihan na ako ng Diyos. Ayan. Ang tanong, yung mga nagtatrabaho kahit araw na linggo, yumaman ba? Yung pa karamihan, hanggang ngayon, mahirap pa rin din naman Di ba, ang sabi naman, sapat na sa buong maghapon ang lahat, binagkakaloob niya. Pero yung iba, inisip natin agad, bukas. Yung para sa bukas. Pero kung kikinig tayo sa Diyos na si Amang Iskopus, at ang uunahin natin ay siya, sabi nga ng Ama, kapag inuna niyo ako, uunahin din kita. Pero kapag inihuli mo ako, mahuhuli din po tayo. Kaya nga pag-araw ng linggo, unahan tayo pagpasok sa kanyang templo. Di ba? Dahil sabi nga ng Ama, maaga pa lang, nandito na ako, naghihintay ako sa inyo. Pag ikay late, iba ang grado nun. Di ba? Kung maaga ka, nakatutupad ka, nasa tamang oras ka, nakatutupad ka. Pag ikay late, iba ang grado nun. Di ba? Dapat ang maghintay ay tayo, hindi ang Diyos. Di ba? Ang dapat maghintay ay ang Diyos, hindi tayo ang ang dapat maghintay ay tayo, hindi yung Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang pinaghintayin natin, sabi nga naman, may hangganan ng lahat May hangganan ko ang lahat, mga minamahal na kapatid. Kaya sa panahon ito, mga minamahal na kapatid, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bagamat ang Diyos ay patuloy niyang dinaragdagan ang kanyang pagpapamanhin tulad ng sinasabi dito sa Ecclesiastico, ang kapitulo po ay 18, talata ay 11 at 12. Kaya naman, pinagpapaumanhinan ng Diyos ang mga tao
at ibinubuhos sa kanila ang kanyang habag. Nakikita at nauunawaan niya ang kahabag-habag nilang wakas. Dahil dito'y lalo niyang dinadagdagan ang kanyang pagpapaumanhin. Ang matigas lang ba ang ulo yung hindi pa tumanggap kay Amang Iskopkos? Kahit sabay tumanggap, ibig sabihin may katigasan pa rin ang ulo. Kaya isang dahilan yan. Kaya lalo niyang dinadagdagan ang kanyang pagpapaumanhin. Kasi ang pagbabago naman po kasi ay hindi naman po gulpi Diba? Lahat naman po tayo ay nasa process pa ng pagbabago. Kaya hinihintay niya ang lahat ng ito hanggang kailan mangyayari ang ganap na ito. Kapag dumating na yun, doon ay kinukuha na niya ang Iskopkos. Kaya isipin niyo ang lahat ng ito na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibinubuhos niya ang kanyang habag hindi lamang sa ating ngayon na tumanggap sa Kanya at tumatawag na sa Kanyang bagong pangalan, kundi sa lahat ng tao. Kaya nga anong sinabi ng Espiritu Santo? Ang sabi niya, wala na ako sa malaking simbahan. Hindi ko na dinirinig ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ang winikang ito ni Amang Iskopkos, totoo. Totoo. Bakit? Dahil nasan ba ang kanyang Espiritu ngayon, mga kapatid? Nasaan? Nandito ngayon at kapiling na natin ang kanyang Espiritu. Siya ang ating kasama at gumagamit siya ng kanyang kasangkapan upang makapiling natin siya. Ang kanyang mga aral, ang kanyang mga salita, ibinibigay sa atin. Tanong natin sa ating kaisipan at damdamin, patuloy na tinutugon ni Amang Iskopkos. At nararamdaman ba natin kapag dumarating si Amang Iskopkos? Nararamdaman natin? Yes, nararamdaman natin pare-pareho. At ang sinabi niya, ang tumutugon na lamang sa mga hiling at panalangin ng mga tumatawag ng Panginoon ay ang mga anghel na. Bakit? Wala na ron ang kanyang Espiritu dahil doon ay kinakalakal na lamang siya. Ginagamit ng mga bulaang guro sa panahong ito at sila'y nagpapasasa at nagbubundat ng bulsa at yan sa panahong ito. Kaya ito ang tinuturan sa atin ni Amang Iskopkos. Kaya tinatawagan ang lahat, mga minamahal na kapatid. Ang may pakinig ay makinig. Sana sa lugaring ito ay tunay nga ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa. Hindi lamang ang mga may edad ang dapat humarap sa Diyos. Lalo na yung mga may sakit, hindi lang na sila dapat ang sadyang humarap sa Diyos at magsumamo na patuloy silang humihingi ng kalakasan, ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Kundi mas lalong higit ang mga kabataan. Diba? Ang mga malalakas. Kasi kung gagamitin lamang nila ang kanilang kalakasan para lamang ibusang lahat ng ito para magpasasa rin sa lupang ito sa mga bagay-bagay na nasa sanlibutan to, kawawa. Dahil tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ni Amang Iskopkos sa bawat isa sa atin. At sana, ito'y tunay ang makamit ng bawat isang nagsisikap sa panahon ito. At kung tayo po ay meron pong mga tinatawag na pag-aalinlangan pa, pwede naman po kayong magtanong. Pwede naman kayong magsalita. May oras po para tayo ay magkausap. Para nang sa ganun ang inyong mga pag-aalinlangan ay mawala na sa panahon ito. At sa ganun, kayo po ay tunay ngang maging masaya at maligayang nagpupuri at dumadakila kay Amang Iskopkos. Kaya, harinawa ang bawat isa sa atin bago dumating na ay ipikit natin ang ating mga mata. Ay tunay ngang tayo po ay sadyang handa na. Dahil mahirap po na ay ipipikit natin ang ating mga mata, hindi pa tayo handa. Marami pa tayong mga iniintindi. Bagamat yung iba, sabi ng mga matanda, mga lanay may kaya. Ako, pwede na akong matay. Bakit? Yung mga anak ko na nakapag-aral na. Tapos na, maganda na ang buhay.
May kanya-kanya na silang mga negosyo at ari-arian. Kaya okay na ako. Ito ang sabi ng ilan na okay na daw sila. Hindi ganoon ang gusto ng Ama na dapat naipaghanda natin para sa ating mga anak. Kundi masigit dapat na naipaghanda natin kung ano ang magiging kalagayan at patutunguhan ng ating pong kaluluwa sa panahong ito. Dahil kung iisipin natin sadyang napaiksi ang buhay ng tao. Ilang taon ba si kapatid na Renato? Ang edad niyang namatay siya ay 55. O, isipin mo. Dapat kung isipin yung 55, kabataan pa lang din yan ng mga panahong nauna. Pero, bakit nasadyang nangyayari na umiksi ang buhay ng tao? Dahil na rin, unang-una, sa mga kinakain natin, nagawa din ng tao. Maraming magic. Kaya ito rin, nawawala agad ng tao sa parang ito. Lalo yung mga mahilig kumain ng mga may betchin at saka kung anong mga pagkain ngayon sa iba't ibang restaurant, hindi natin masasabi. Hindi natin alam kung ano pa mga dinadagdag pasarap sa mga pagkain, di ba? Pero yun pala, imbis masarap nga, pero nakakapagpaiksi naman ng buhay. Isa pa, yung pag-aabuso ng katawan natin. No? Inaabuso natin sa sobrang pagtatrabaho, tapos magiinom pa, maninigarilyo, ayan. Number 1 po yan, nakasisira yan sa katawan natin. Isang dahilan din kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Masarap mabuhay ng mahaba kung tayo po'y kapaki-pakinabang. Lalo na sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, at ganoon din higit sa lahat ay sa Diyos na tayo nagagamit pa sa huling panahon to kahit may edad tayo bilang silang nagsisilbing mga trompeta ng Diyos sa huling panahon ito. Na ibig sabihin ng trompeta, siyang nagbibigay badya at babala sa panahon ito. Na ang Diyos natin tinatawag ay nandito na at kapiling na natin. Na kinakailangan tayo ay sumunod na sa Kanya. Ipinagkaloob niya sa atin ngayon ang batas panlinis upang lalong maunawaan natin paano ang tunay at ganap na pagsunod. Ano yung mga bagay na dapat nating alisin at huwag nating gagawin upang mapanularan natin ang Kanyang kabuuan. At gayon din binigay kaloob niya at tinandog niya sa atin ang 7 handog. Ang 7 handog ito yung 7 salita na nasa atin na naway sa gabay patnubin ng Diyos kung paano itinuturo niya ang lahat ng ito. Paano tayo o paano makikita ang 7 handog sa katauhan ng bawat isa na kanyang mga tinawag sa huling panahon ito. Kaya sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid, ang lahat ng ito ay pinagkakaloob sa atin ni Amang Iskopkus, bagay lamang na kung na sana ang bawat isa sa atin ay tunay ngang magkaroon ng pagkatakot. Pagkatakot sa Diyos, natakot na hindi na tayo ay parurusahan, hindi po doon, kundi pagkatakot sa Kanya, na tayo po ay susunod at sadyang magpapasakop na sa Kanya. Hindi na tayo po ay tatalikot pa, kundi tayo po ay tuloy-tuloy sa isang tunay na hangganan. Kung paano nga ating umpisahan, ay ating pong tatapusin. O ba? Masarap di po ba na kung ano ang ating umpisahan ay tinatapos natin? Sino ba sa atin yung hanggang simula lang? Hanggang umpisa lang? Dapat hindi po tayo gano'n. Kundi dapat, ano nangyari sa ating mind? Kung ano ang inumpisahan natin, dapat tatapusin natin. Ito ang gusto ng Diyos. Kaya ang paalalang ito ni Amang Iskopkus sa bawat isa sa atin kung sadyang ayaw nating mapahamak, huwag po tayong maging matigas ang ating mga ulo. Tunay nga, nais ng Ama, tayo po ay maging masunurin sa Diyos na si Amang Iskopkus upang tayo po ay ganap na magtagumpay sa huling panahon ito. Ito po ang Ebanghelyo na kaloob sa atin sa umagang ito. Nawa po, ang bawat isa sa atin ay lalo pa magkaroon ng isang kalakasan upang patuloy nating ikangaya batahin ang hirap, sakit at pagtitiis na siyang puhunan natin sa paglilingkod sa Diyos na si Amang Iskopkus. Purihin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ilahad natin ang ating mga kamay sa isang hayagang panalangin. Amang Iskopkus, Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Marami pong salamat muli sa mga aral at salita na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isang sa amin.
Nawa po, ang bawat isa sa amin ay tunay ngang magkaroon ng pagkatakot sa iyo at ganap ng sarili ay tunay ngang may handog sa iyo bilang banal na halay at kalugod-lugod sa iyo. Nawa po, aming Ama, ang mga kapatid na nandito ay patuloy mong bigyan ng kalakasan at ganoon din po ang lahat ng may mga karamdaman ay patuloy mong ipagkaloob ang kagalingan ng bawat isa at patuloy na kalakasan. Ganoon din po ang bawat mga kapatid na bago pa lamang sa pakikinig ng iyong mga aral at salita, nawa po'y lubusan nilang maunawaan ang iyong pagdating. Itinataas din po namin ang kapatid na si kapatid na Renato na kung sa nagpagpanaw na aming lubos na pinagpapasalamat ang isang kaluwalhati ang iyong kaluhod. Subalit Ama, ang panalangin po namin para sa kanyang pamilya. Ang panampalatayang kanyang iniwan, nawa po ay may pagpatuloy po ng kanyang asawa, 10 ng kanyang mga anak at apo. Ay tunay ngang mabata ang hirap, sakit at pagitiis sa buhay nito at tunay ngang makasunod sa iyong kalooban. Gayun din po Ama ang lahat ng nakarinig ng iyong mga aral sa araw na ito, mga kapitbahay dito sa lugarin ito. Nawa po ay makaunawa din at tunay ngang tumanggap sa iyong bagong pangalan at ikay purihin at dakilain sa uling panahon ito. Ang lahat po ito ay samot-tiling namin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at ng iyong banal na pangalan, Iskopus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Muli natin ilahad ang ating mga kamay. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, Credo in Jesum Christum, Filium Eos unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad imperus, descendit resurrexit, a mortuis, ascendit ad caelos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indebenturus, es judicare vivos et mortuos, credo en Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnes resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Gloria ai Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Wilisiam Iskopus, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Amen.
Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo sa banal na hapag, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pirastot sila. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Sa tuwing kakanin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hindi naman, matapos ang banal na hapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo rito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat kung kayo kakain ng tinapay nito at ininom sa sarong ito, ay pinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoong Kristo hanggang sa kanyang muling pagpalitan. Tayo ang tumanggap kaya mangiskop ko sa uling panahon ito. At sa ating mga tumanggap ay kanyang hinahanap kung sino handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time.
Iskopkus, amang Iskopkus, amang Iskopkus. Papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang aming iniaalay. Buhay na Diyos, amang banal ng sangkatauhan, sandaigdigan at santinakpan. Pinasasalamatan ka po namin sa wagas mong pagmamahal. Patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala ay iyong pinatawad. Kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at sa kapurihan din ng iyong bago at banal na pangalan, Iskopkus Kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Spiritu Santo. Purihin si amang Iskopkus. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng biyaya.
batas panlinis sa pagiging banal ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang karutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatula ng kapwa-tao, huwag hamaki ng kapwa-tao, huwag gawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang 7 espiritu na handog ng Diyos sa tao. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Ang kahulugan ng 3 letrang JHS. Jehovah Jesus Isko. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at ang kabuuan. Sodonai, Kelia, Omnipotente, Patri, Kisay, Yuteya, Sudo. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopkus, Talinis, Linisa. Purihin si Amang Iskopkus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan. Purihin si Amang Iskopkus. Purihin siya ngayon at magpa sa walang hanggan. Na kay Amang Iskopkus ang kadakilaan. At ang kapulungan. Palakpakan po natin si Amang Iskopkus. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Sino po ba rito yung ngayon lang naka-attend ng pagninisa po natin? Kayo po, sister? Kayo lang po ba? Kamag-anak po ba kayo ni Brother Renato? Hindi. Kapit-bahay po? Kapit-bahay po. Sa inyo pong lahat na nandirito muli, si kapatid na Renato ay hanggang 9 pa na makakasama pa natin ang kanya pong labi. So, patuloy po na every 6 ng hapon ay nagpupuri po sa pangunguna po ng mga saserdote or mga ministrong nandirito ay ginagawa po ang papapasalamat sa Diyos na si Amang Iskopkus sa kalulatian ng kaluluwa ng ating pong kapatid. Patuloy po ang dalangin din natin at sa pagsamo kay Ama para sa mga kapatid nating may mga karamdaman at sa pamilya po na iniwan ng ating kapatid na si Renato. Nanawa po ay patuloy pong maging mata, sister, ang misis po ni Brother Renato. At nawa po ay may pagpatuloy nga po ninyo panampalatayang po ito. Sana hindi po, pag wala na labi ni kapatid, wala na rin po kayo. Sana po hindi po ganon. Kaya sana ay bigyan niyong halaga ang lahat ng to na pinagkakaloob po ng mga Iskopkus sa atin. Dahil isipin nyo, nasadyang malapit na po ang lahat at sadyang tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya sana habang tayo buhay pa, ay tuloy ngang magkaroon po tayo ng kasiguraduhan sa ating sarili na tayo isa sa mga mabibilang sa bilang na kanyang iniwang winika, 144,000 na kanyang itinatapat ngayon. Bagamat sinabi ng Ama, sa Bulacan pa noon na sinabi niya, nangangalahati na po siya sa bilang na 144,000. So, yung 144,000, magsipo muna mga kapatid. Yung 144,000 ay konti lamang kung tutusin. Bagamat sa dami ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng daigdig, ay isipin po natin, pagpasalamat natin sama, isa po tayo sa kinakalinga at inibig ng Diyos sa huling panahon ito. Kaya sana ang lahat ng ito ay hindi masayang, kundi ang lahat ng ito na ating naging binibigay sa atin ng Ama ay hindi lamang po tayo ang magkamit at magtamasa ng lahat ng ito. Maging ang ating mga mahal sa buhay ay makakasama po natin. At sabi nga ng Ama, pakilala mo ako sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, kamag-anak, kakilala. Ipakilala mo ako. Yan po ang winika ng mga Iskopkus. Kaya sa mga kapatid na taga rito, sana po ay tunay ngang magkaisa ang lahat dito sa lugaring ito. Dito sa lugaring ito, sadya na ang kanya pong santuaryo ay may tindig at may tayo din sa lugaring ito. Dahil sabi nga niya mga Iskopkus, kung saan itinatayo ang kanyang mga santuaryo, ay siyang nagsisilbing pintuan at hagdanan patungo sa kanyang kaharian. Yan po ang sinabi po ni Amang Iskopkus para
number one beneficiary po, number one sa mga kapatid nating medyo may mga kapansanan o may mga sakit na nahihirapang bumiyahe. Ayan. Kung sakaling dito po talaga ay magkaroon ng maayos at sa santuario, di mas maganda. May lugar kung saan gusto anytime. Pwede nyo yung gustong pumasok at magdasal, magpuri, ay mas maganda. Bagamat, pwede naman natin itong gawin sa bawat tahanan. Pero nasa pagsisikap din po na mga kapatid na nandirito kung paano po ititindig ang mga santuario pa ng mga skopkos na kanyang winiwika, lalo sa lugarin pang ito. Sa kapatid po natin, ano po pangalan niyo po, sister? Bilang kapitbahay po ni Padre Renato. Ano po pangalan niyo po? Irene. Saan po ang tahanan po niya, sister? Dito. Face ano po? Face out. Okay. So, bilang pong ito yung umpisa na yung pakikinig, sana po ay huwag po kayong malilito sa inyong pong narinig at saksihan bahagi po ng pagganap po natin ng ikatlong misteryo ng Ama sa pagdadaos po ng banal na misa. At ngayon nga po ang ating pong tinatawag na hindi na bilang ating Panginoon, kundi siya po ay bilang si Skopkus na nagpapatawag ng Ama. Ayan. Kung sino po si Amang Skopkus, ay ang espiritu po ito ng ating Panginoong Kristo, sapagkat si Jesus at si Amang Skopkus ay iisa. Ayan. Bagaman siya isa pasimula pa na nagpakilala sa unang misteryo niya, ay espiritu na siya na hindi nakikita. At ang pangalan po niya ay Jehovah. Yan. Pinili niya ang laing Israel. Dito po siya nagpakilala sa pangalang Jehovah sa unang misteryo. Pinamit niya po si Moises upang ang ating mga kapatid na Israelita na kanya tinawag na unang bayan ay maialis at dalhin sa lupang pangako na winika po ng Diyos. At sa ikalawang misteryo po ay ginamit po niya si Birheng Maria na siyang naging kasangkapan upang iluwal ang ating Panginoong Yesus. At ngayon sa panahon din pong ito, lahing Pilipino naman ang kanyang pinili at kinalugdan upang ang kanyang ikatlong misteryo dito po ay siya po ay nagpakilala ngayon. Hindi na bilang Jesus, kundi siya bilang Ama sa Espiritu at katotohanan sa pangalang Skopkus. Kung paano sa Ama nagpatawag sa pasimula, ngayon, Ama pa rin nagpapatawag. Bilang si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang paroroon sa Ama kung hindi magdadaan sa Anak. Kaya lahat po tayo ay kailangang maging tulad ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat maliwanag ang sinasabi po ng banal na kasulatan, nasulat sa unang kapitulo 4, talatay 17. Ang sabi po roon, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin katatakutan ng araw ng paghukom, sapagkat tayo ay tulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Kaya sayo po, kung may dumaranas na ng hirap, sakit at pagitiis sa buhay pong ito, ay sadyang lalo higit kung tayo susunod sa kalooban ng Ama. Ang puhunan po natin ay hirap po. Hindi po yung hirap lang na walang makain, may suot, kundi hirap ng kalooban, hirap ng ikang ay damdamin dahil sa ginagawa maaari sa dulot ng ating kapwa-tao. At sadya, pagtitiis po tayo upang hindi po tayo ay magbalik pa sa dati nating pagkatao, kundi ang isang bagong pagkatao na inaasahan po ng Diyos na siyang makikita sa atin upang tayo ay maging ganap na born again o tayo isilang na muli ng lubusan sa panahon po ito. At sunod na sinasabi na maliban ang isang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu ay hindi paghaharian po ng Diyos. Kaya kinakailangan po tayo po ay isilang na muli. Hindi sa pamagitan ng ating pong mga ina o magulang, kundi sa pamagitan ng walang kamatayang salita po ng Diyos. Ito ang kailangan nating tanggapin at unawaing lubos at pagsikapan na ito ay ating pong may sa pamuhay at masunod ang kanyang kalooban upang tayo maging ganap sa kanyang pong harapan. Kaya pwede po tayo mag-sharing, sister, pag after po itong Mass. Kung hindi po kayo nagmamadali ko yung hindi pa aalis upang lalo pang may palungawa sa inyo ang lahat. Sa gabay patnubay ng Espiritu Santo. Sa
Sa mga kapatid na nandito, salamat po sa inyong pagkikipag-isa. Sa araw po ito na itinakda ng Ama, every, anong araw po ba? First Saturday. First Saturday of the month and Third. third Saturday of the month ang pagganap po ng pagdaraos po ng misa po dito. Bagamat pag-araw po ng linggo, tulad po bukas, ay meron po tayong pagdaraos po din ng pagmimisa sa Mother Sanctuary po dito po sa Sabang. Kaya sikapin po natin na tayo po lahat na ay makadalo upang patuloy ng pagpapalang espiritual ay ibuhos ng Diyos sa ating pong lahat. Muli, mapagpalang umaga sa lahat. Magsitayo na po tayo. Awitin po natin ang bilang na awitin. Bahagi ng pasasalamat po natin sa lahat ng mga biyaya at pagpapala ng ating Ama sa bawat isa sa atin na tumanggap at nakaunawa sa Kanya.